Suriin po ng Ombudsman ang kontrobersyal na Pharmaly scandal. Babalikan po yan at kabilang sa mga sisiripin ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na COVID-19 supplies deal noong kasagsagan ng pandemya. Narito po ang report ni Kari Kator. Iniutos ni bagong Ombudsman Boying Remulla na i-withdraw ang ilang kasong inihain sa Sandigan Bayan kaugnay sa kontrobersyal na Pharmaly. Gusto raw ni Remulla na muling bisitahin at pag-aralan ang mga kaso na una niyang sinabing tila nabaon o kinalimutan na. Partikular na pinababawi ng Ombudsman ang mga kasong hindi pa sumasalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Because I want to re-evaluate the cases. I want the Sandigan Bayan to have a good grasp of the cases immediately during the start of my term here. There may be some details lacking for the cases to be more effective and more pointed in theory. Mula August 2021 hanggang January 2022, nagdaos ng 16 na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee para busisiin ang higit 10.85 billion pesos na halaga ng mga kontratang nasungkit ng Pharmaly para sa COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Ang nooy chairman ng komite na si dating Senador Richard Gordon ang nanguna sa investigasyon. Balak daw hingi ni Remulla ang tulong ni Gordon. Pwede naman kasi nagsisilbing complainants. Even in their individual capacity of Filipinos, we should honor their complaints. Kaya patatawag natin kasi sayang naman yung years and years of experience na meron sila at yung kanilang pagtingin sa kaso. Wala pang tugon si Gordon kaugnay ng issue. Sinisikap din daw ni Remulla na agad na maisaayos ang anyay mabagal at hindi coordinated na sistema sa Ombudsman na nakaapekto rin sa paghawak sa Pharmaly cases. I noticed kasi the way that the structure of this office is, or the way it was running before, parang everybody was in the dark. It was not working as a complete team. Sa ngayon, hindi na raw bababa sa 6 hanggang 8 ang mga isinampang kaso laban sa Pharmaly. 2 riyan ang may arraignment na at hindi na raw kasama sa mga pinababawi ng Ombudsman. Sa tanong kung posibleng madawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na kung madadagdagan pa ang mga kakasuhan, iginiit ni Remulla na magdedepende pa ito sa mga mapapatunayan sa mga kaso. Pag meron siyang positive acts na ginawa, then we will look at it. Titignan natin ang evidence. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kator, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.